Well, hindi po chismis kasi yung 5 congressman, inimbita ni Congressman Lebiste. Pinakita sa amin yung files na naglalaman ng text messages between the President and Yusek Bersamin. Nandun po, nakalagay doon, 7 billion. Nag-report siya kay Presidente na tanggap na lahat ng 7 billion at March 24 po yun, 2025. At susunod niya yung kwenta kung saan-saan napunta yon. In 4 occasions, nagharap-harap kami. So, it's worth investigating. But it seems that Senator Lacson is committed or had committed not to investigate the Bersamins. Kung gano'n, cover up talaga. Cover up. Complete cover up. Yes, and a cover-up will require a series of cover-ups. Kasi yung 5 congressman, inimbita ni Congressman Lebiste. Pinakita sa amin yung files na naglalaman ng text messages between the President and Yusek Bersamin. Nandun po, nakalagay doon, 7 billion. Nag-report siya kay Presidente na tanggap na lahat ng 7 billion at March 24 po yun, 2025. At susunod niya yung kwenta kung saan-saan napunta yon. At may mga napunta doon sa mga kandidato na alyansa, 11. 12 po yung kandidato na alyansa, 11 yung nabigyan. Lahat po nabigyan. So including Senator Lacson. Di ba? Senator Lacson. And Senate President Tito Soto nabigyan. Alam ko na hindi naman nila alam kung saan galing yon. Kaya walang problema doon. Natural lang naman na yung mga national candidates sinutulungan ng kanilang mga kapartido. Di ba? So, may napunta kay Andrew E. 68 million talent fee. At yan ay dumaan lahat kay Congressman Toby Chanco. Ang ginawa ko, pinunta ko si Kong Toby. Dahil kaibigan ko naman yan. Tinanong ko siya, totoo ba yan? Sabi niya, totoo. Totoo. Na may, sabi niya nga, tinawaran ko nga yan si Andrew eh. Nagpatawad ewan ko bakit 68 billion pa rin yung nakalagay na nagbibiro sa akin si Kong Toby. So, hindi ko alam, pero kasi na parang out na siya noon sa umalis na siya noon sa. So, ibig sabihin, ito pa lamang ay worth investigating na. Dahil may facts eh. Di ba? May facts. These are facts. Pangatlo, yung pinakita sa akin ng mga text messages, merong ibang issue, not just the campaign, pero may mga national issues na patrabaho si Presidente kay Yusek Bersamin. So, kung hindi totoo to, di patawag. Kung totoo o hindi ito, malalaman natin kung papatawag na Senado si Yusek Bersamin, si E.S. Bersamin. Di ba? Patawag lang. Para magkaalaman. By the way, ni-reveal yan ni Congressman Tino February 9. Ano no, date na ngayon? 16. Narinig nyo ba na nag-deny si Yusek Bersamin? Narinig nyo ba na nag-deny si E.S. Bersamin? Hindi sila nagde-deny. Si Leandro Lebiste ba nag-deny na kinausap niya kaming 5 congressman? In 4 occasions, nagharap-harap kami. At ipinakita niya together with 4 other congressmen. So, it's worth investigating. But it seems that Senator Lacson is committed or had committed not to investigate the Bersamins. So, scene of commission. Congressman, kung gano'n, cover up talaga. Cover up. Complete cover up. Yes, and a cover-up will require a series of cover-ups. Kaya hindi po matatapos ito. At kung hindi natatapos dito, sino tatamaan? Yung ekonomiya. Kung tatamaan ang ekonomiya, sino tatamaan? Yung pinakamahihirap nating mga kababayan.
Alright mga kababayan, no, mag-react ulit tayo dito sa mga revelasyon pa rin ni Congressman Ega Erice patungkol dito sa mga exchange of text messages no, di umano ni PBBM at ni Undersecretary Adrian Bersamin mga kababayan doon nga po sa mga kickback di umano no. At ito nga sinasabi dito mga kababayan, or meron po silang teorya or theory na meron pong cover up no na nangyayari dahil itong si Senator Ping Lacson ay parang walang plano nga na imbitahan or imbestigahan itong si Undersecretary Adrian Bersamin mga kababayan. Kaya sabi dito nila Congressman Ega Erice, baka may sabuatan or cover up mga kababayan, kasi nabanggit rin po dito na yung budget pala mga kababayan na ginastos doon sa kampanya ng alyansa nung nakarang mga buwan no, nung eleksyon ay isa rin dito si Senator Ping Lacson naman na nakinabang kasi isa po siya doon sa mga kandidato ng Team Alyansa mga kababayan. Kaya sa aking opinion, baka ayaw talagang imbitahan or imbestigahan ni Senator Ping Lacson no, itong si Undersecretary Bersamin. At posible din naman mga kababayan na wala naman pong kinalaman no, or walang alam dito yung mga senatoriables na kung saan ang pundo na ginamit sa kanila ay saan galing mga kababayan, kasi partido po sila no, at yung partido ay obligado rin pong talagang maglabas ng pondo no para gastusan yung pagkampanya ng mga kandidato no. Posibleng hindi po nila alam dito nila Senator Ping Lacson, pero siguro para sa aking opinion out of delikadesa na rin bilang kasamahan nila or kagrupo nila mga kababayan, baka hindi na po nila ipapatawag no itong si Yusek Bersamin mga kababayan no, which is para sa akin din ay talagang mas lalong magdududa no yung mga taong bayan kung ano ba talaga ang totoo no, kasi itong mga ganitong bagay mga kababayan, hindi po ito biro no, hindi po ito maliit na bagay lang na i-ignore lang ng mga Pilipino dahil bilyones po ito mga kababayan ang nawawalang pondo dito sa ating kabanang bayan no, at ang hirap nga po talagang maghanap buhay ngayon, ang mahal na mga bilihin, at ito merong mga nawawalang pera, bilyones, pero hindi imbestigahan, hindi seseryosohin no, ng ating mga opisyal ng gobyerno. Pero pag maliit na tao yung nagnakaw mga kabayan ng maliit na halaga ay kulong agad no, pero ito bilyon-bilyon ang nawawala, bilyon-bilyon ang ninakaw pero walang ginawang investigation no, parang merong iniiwasan mga kababayan. So unfair naman po yun mga kababayan, para po sa aking opinion no, unfair po sa ating lahat yun na kumakayod, nagtatrabaho, nagbabayad ng tax, at dito lang na pala napunta no yung mga pinagbabayad nating mga buwis, ninanakaw lang, binubulsa lang ng mga ilang kurakot na mga politiko no dito sa ating bansa. Samantalang yung mga maliliit na mga isda mga kababayan, or sabihin natin maliliit na isda, yung mga nagnakaw ng barya-barya ay kulong agad, diretso sa kulungan. Pero ito bilyon ang ninanakaw pero hindi po nakukulong mga kababayan. Napaka untouchable no na mga kurakot na ito. Grabe, talagang hindi po ito biro mga kababayan no? Napaka seryoso po ito kasi mismo ang Pangulo na po ang nakaladkad no dito mga kababayan. Kaya sa kabilang banda ay naiisip ko rin na baka wala talagang makukulong na mga big fish no sa ngayong administration, dahil mismo nga po yung Pangulo ay nakaladkad na yung kanyang pangalan na involved di umano dito sa mga kickbackan na ito mga kababayan. Kaya ano pang aasahan natin at hintay na lang natin kung magpalit na po ng administration, siguro baka doon po ay maggalabasan no itong mga bahong ito, itong mga pangalan na hindi ma-mention or itong mga taong untouchable sa ngayon no, sa ngayong administration na hindi magalaw-galaw, ay baka sa susunod na administration ay saka pa po sila talaga natin mapanagot no dito sa kailang mga ginawang pagnanakaw, dito sa kailang pag-corrupt no sa mga budget ng bayan mga kababayan. At nagtataka rin po ako no kasi ngayon lang po nila nilabas ito yung text messages di umano no, yung palitan ng text messages di umano ni PBBM at ni Yusek Bersamin, sa kanilang po nila ito nilabas matapos ng ibasura ng tuluyan ng House Committee on Justice no yung impeachment complaint laban kay PBBM. Kaya talagang itinaon nilang ilabas ito na wala na po yung impeachment complaint mga kababayan, na binasura na po ng tuluyan yon. At itong mga sinasabi nating champion mga kababayan ng anti-corruption at mga tao, mga religious group mga kababayan, ay tila tahimik sila dito no sa isyong ito na may mga kickback di umano, itong mga lumalabas ngayon ng mga kickbackan ay tahimik itong mga taong ito, samantalang pagdating sa mga Duterte ay sobrang ingay nila mga kababayan. Kaya nagtataka ako bakit hindi po sila nag-iingay dito no, itong mga pagnanakaw na ito, yung mga kickback na ito, tahimik sila, pero doon sa confidential funds ng Vice President at sa mga Duterte ay talagang ang ingay-ingay nila. Kaya nakapagtataka lang po talaga mga kababayan bakit wala po sila, hindi po sila nag-iingay.
At in fairness dito kay Congressman Ega Eresi, no, bilang dilawan, no, inamin naman po na dilawan po talaga siya, ay ilan lang po silang nag-iingay dito, no, yung mga dilawan talaga, sila Attorney Rowena Guanzon, yung sila Tinio, pero yung iba mga kababayan, sila Dilima, si Risa Hontiveros ay parang tahimik dito mga kababayan, no, hindi po talaga ganun yung Pagkondina nila dito no sa mga corruption na ito mga kababayan, no, sila Risa Hontiveros, lalo si Trillanes, Diyos ko, ang tahimik-tahimik ni Trillanes pagdating dito sa flood control corruption, samantalang pagdating sa mga Duterte ay sus grabe maka-atake si Trillanes mga kababayan, no, sila Laila de Lima at sila Chiljukno, parang hindi naman masyado mga kababayan, no, tahimik sila pagdating dito sa mga corruption ngayong na ginagawa nila ngayon sa current administration, no. At itong mga Tulfo, no, si Raffy Tulfo, grabe, dati ang ano dito tapang-tapang niya pag may mga issue ng kutungan mga kababayan, mga traffic enforcer na nangungutong, mga pulis na nangungutong, ay grabe ang tapang ni Raffy Tulfo, no, galit na galit siya doon sa mga nangungutong, pero pagdating dito sa mga bilyon-bilyon na mga ninanakaw sa kabanang bayan ay tahimik po itong si Raffy Tulfo mga kababayan, no, or yung pati yung kapatid niya si Erwin Tulfo ay ganun din, no, tamimi dito sa mga nakawan ngayon sa current administration mga kababayan. Kaya sa opinion ko talaga dito mga kababayan, wala tayong asahang makulong ng mga big fish dito, mga big names, no, big politician na makukulong ngayong nandyan pa po sa pwesto, no, itong si PBBM, no. Siguro pag iba na yung presidente at lalo na kung si VP Sara yung magiging president mga kababayan sa 2028 ay malamang talaga makikita natin dito itong mga untouchables ngayon ng mga politiko ay makukulong ito mga kababayan, no. Magbabayad dito sa kailang mga ginagawang pagnanakaw ngayong present administration. So ano po masasabi nyo dito mga kababayan sa revelasyon nga ni Congressman Ega Eresi patungkol nga dito sa mga kickbackan na pati yung exchange ng text messages, no, ni Yusek Bersamin at ni PBBM di umano ay umalingasaw na mga kababayan. So ano po masasabi nyo, please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.